Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sa Islam, ang kamatayan ay bahagi ng buhay na itinakda ni Allah at nagsisilbing pasimula ng susunod na buhay, ang akhira. Ang proseso ng kamatayan at mga mangyayari pagkatapos nito ay malinaw na nakasaad sa Quran at mga hadith. Narito ang detalyadong paliwanag. 1. Ang oras ng kamatayan. Kapag dumating na ang itinakdang oras ng kamatayan, ipinapadala ni Allah ang mga anghel upang kunin ang kaluluwa ng tao. Ang estado ng tao sa sandaling ito ay nakadepende sa kanilang pamumuhay. Sa mga mananampalataya, ang mga anghel ng awa, malaikat al-rahma, ang kukuha sa kaluluwa. Ang kaluluwa ay aalis sa katawan ng may kagaanan tulad ng tubig na dumadaloy sa sisidlan. Sila'y babatiin ng kapayapaan. Surah Al-Nahl 16:22. Yaong mga kinuha ng mga anghel, habang sila'y nasa mabuting kalagayan, ay sasabihin ng kapayapaan nawa sa inyo. Pasok kayo sa paraiso dahil sa inyong ginawa. Sa mga makasalanan at di mananampalataya, ang mga anghel ng parusa, malaikat al-adhab ang kukuha sa kaluluwa sa paraang masakit at masaklap. Surah Al-Anfal 8:50. And kung iyong makita ang mga makasalanan kapag sila'y inaalis ng mga anghel, pinapalo ang kanilang mga mukha at likod at sinasabi, lason na parusa ang inyong mararanasan. Ang barzak, buhay sa libingan. Matapos ang kamatayan, ang kaluluwa ay dadalhin sa barzak, isang pansamantalang lugar bago ang araw ng paghuhukom. Sa barzak, pagtatanong ng mga anghel, ang mga anghel na sina Munkar at Nakir ay pupunta sa libingan upang tanungin ang kaluluwa ng tatlong tanong. 1. Sino ang iyong Panginoon? 2. Ano ang iyong relihiyon? 3. Sino ang propeta na ipinadala sa iyo? Sa mga mananampalataya, madali nilang masasagot ang mga tanong dahil sa kanilang pananampalataya at mabubuting gawa, ang kanilang libingan ay magiging masaya at komportable. Surah Ibrahim 14:27. Pinalalakas ni Allah ang mga naniniwala gamit ang matatag na salita sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Sa mga hindi naniniwala, hindi nila masasagot ang mga tanong, kaya't ang libingan nila ay magiging madilim, makipot at puno ng paghihirap. 3. Ang araw ng paghuhukom, Yawm al-Qiyamah. Ang susunod na yugto ay ang pagbuhay muli ng lahat ng tao mula sa kanilang libingan. Ito ang Yawm al-Qiyamah, ang araw ng muling pagkabuhay. Ang bawat isa ay haharap kay Allah upang isulit ang kanilang buhay. Ang timbangan, mizan, ang mga gawa ng tao ay titimbangin. Kung ang mabuting gawa ay mas mabigat, sila'y mapupunta sa paraiso, Jannah. Kung ang masamang gawa ay mas mabigat, sila'y mapupunta sa impyerno, Jahannam. Surah Al-Qari'ah 1:9. Ang sinumang ang timbang ng kanyang mabuting gawa ay mabigat ay magkakaroon ng kaaya-ayang buhay. Ngunit ang sinumang ang timbang ay magaan, ang kanyang tirahan ay sa kapighatian. Ang aklat ng gawa, kitab. Ang bawat isa ay makatatanggap ng kanilang aklat ng gawa. Ang mga mananampalataya ay tatanggap nito sa kanilang kanang kamay, tanda ng kaligtasan. Ang mga makasalanan ay tatanggap nito sa kanilang kaliwang kamay, tanda ng kapahamakan. Surah Al-Isra 17:11. At bawat tao ay ibinilang na kasama ang kanyang aklat. Basahin mo ang iyong aklat. Ikaw mismo ang sapat na saksi laban sa iyong sarili sa araw na ito. Wherefore, ang kalalagyan sa kabilang buhay. Paraiso, Jannah, isang lugar ng walang hanggang kasiyahan, handog ni Allah para sa mga sumunod sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Surah Al-Baqarah 2:25. Ipinangako sa mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan ang mga hardin na may ilog na dumadaloy sa ilalim nito. Doon sila maninirahan magpakailanman. Impyerno, Jahannam, isang lugar ng walang hanggang parusa para sa mga tumanggi sa pananampalataya at gumawa ng kasamaan. Surah Al-Mulk 7:6. At para sa mga tumanggi sa kanilang Panginoon, ang parusa ng impyerno napakasama ng hantungan. Mga hadith bilang patnubay. 1. Ang karanasan sa libingan. Sinabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ang libingan ay maaaring maging isang hardin mula sa mga hardin ng paraiso o isang hukay mula sa mga hukay ng impyerno. Tirmidhi, Hadith 2:4. 2. Ang timbangan. Sinabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pinakamabigat sa timbangan sa araw ng paghuhukom ay mabuting asal. Abu Dawud, Hadith 4:9. 3. Ang pagpasok sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, walang papasok sa paraiso maliban sa pamamagitan ng habag ni Allah. Bukhari, Hadith 573. Ang kamatayan sa pananaw ng Islam ay hindi ang katapusan, kundi simula ng tunay na buhay, ang buhay sa kabilang buhay.
Ang mga tao ay inaanyayahan na maghanda para sa araw na ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Allah, pagsunod sa kanyang mga utos at paggawa ng mabubuting gawa. Ang propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanyang paglalakbay ng Isra wal Miraj at sa iba pang mga pangitain ay ipinakita ang ilan sa mga parusa na nararanasan ng mga makasalanan sa barzak, buhay sa libingan at sa kabilang buhay. Ang mga pangitain na ito ay nagsisilbing babala sa mga tao upang iwasan ang mga kasalanan at maghanda para sa araw ng paghuhukom. Narito ang ilang mga pangitain ng parusa na nakita niya. 1. Ang mga sinungaling. Kaparusahan, ang dila ng mga sinungaling ay hinahati gamit ang gunting na gawa sa apoy at ito ay paulit-ulit na ginagawa. Paliwanag, ang mga sinungaling ay pinarurusahan dahil sa pagkasira ng tiwala at katotohanan sa lipunan. Ang kanilang dila na ginamit para sa kasalanan ang nagdurusa. Hadith. Sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, isang lalaki na gumagawa ng kasinungalingan ay magdurusa dahil sa kanyang mga salita na nagkalat ng kasamaan sa mundo. Bukhari, Hadith 7:47. Ang mga hindi nagdarasal. Kaparusahan, ang kanilang ulo ay binabasag ng isang malaking bato na pagkatapos ay bumabalik sa dati at binabasag muli. Paliwanag, ang ulo ay sumisimbolo sa talino at pananagutan sa pagsamba kay Allah. Ang hindi pagsasagawa ng salah, pagdarasal, ay malaking kasalanan. Hadith. Ang kauna-unahang tatanungin sa araw ng paghuhukom ay ang sala. Kapag ito ay wasto, ang iba pang gawa ay susunod. Ngunit kung hindi, ito ang sisira sa lahat. Tirmidhi, Hadith Marodlas. 3. Ang mga nangangalunya, zina, kaparusahan. Ang mga lalaking nangalunya ay inilalagay sa apoy habang ang mga babaeng nangalunya ay nakabitin ng patiwarik, pinalibutan ng apoy. Paliwanag, ang pangangalunya ay isang mabigat na kasalanan na sumisira sa pamilya at moralidad ng lipunan. Quran, Surah Al-Isra 17:32. At huwag kayong lumapit sa zina, pangangalunya. Tunay na ito ay kahalayan at isang masamang landas. 4. Ang mga nag-iipon ng yaman at kuripot, kaparusahan. Ang kanilang mga bibig ay pinipilit lagyan ng apoy o tinunaw na metal at ito ay paulit-ulit na ginagawa. Paliwanag, ang mga taong sakim sa kayamanan at hindi nagbibigay ng zakat, itinakdang limos ay pinarurusahan dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa karapatan ng mga mahihirap. Quran, Surah At-Tawbah 9:35. Yaong mga nag-iipon ng ginto at pilak at hindi ito ginugugol sa landas ni Allah, sila ay ipagdurusa sa nagbabagang apoy. Ang mga naninirang puri, kaparusahan. Ang mga tao na naninirang puri at naghahasik ng kasamaan, sa lipunan ay may kuko na gawa sa tanso na kanilang ginagamit upang kamutin ang kanilang mukha at dibdib. Paliwanag, ang paninirang puri ay sumisira sa reputasyon at relasyon ng mga tao. Hadith. Alam mo ba kung ano ang giba, paninirang puri? Ito ay ang pagsasabi ng tungkol sa iyong kapatid ng isang bagay na ayaw niyang marinig. Muslim, Hadith 25:8. Ang mga tumatalikod sa utos ni Allah, kaparusahan. Ang kanilang katawan ay hinahati sa gitna gamit ang isang malaking pamalo habang sila ay nakahiga. Ang kanilang laman at buto ay paulit-ulit na binubuksan. Paliwanag, ito ay para sa mga taong namuhay ng may pagsuway sa mga utos ni Allah, hindi sumunod sa tamang landas, at namuhay ng walang pananagutan. Hadith. Sinabi ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kapag ang isang alipin ni Allah ay tumanggi sa kanyang awa, sila ay hihingi ng tawad ng huli na. Bukhari, Hadith 3:8. 7. Ang mga kumakain ng yaman ng ulila, kaparusahan. Ang kanilang mga bibig at tiyan ay pinupuno ng nagbabagang apoy. Paliwanag, ang pagsira sa karapatan ng mga ulila ay itinuturing na isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Quran, Surah An-Nisa 4:10. Tunay na yaong kumakain ng yaman ng mga ulila ng di makatarungan ay pumupuno ng apoy sa kanilang mga tiyan. Ang mga parusa sa barzak ay nagpapakita ng kahalagahan ng mabuting asal, pagsunod sa mga utos ni Allah at pag-iwas sa kasalanan. Ang mga babalang ito ay hindi lamang nagsisilbing takot, kundi paalala na mayroon tayong pagkakataon habang nabubuhay na magbalik loob kay Allah, taubah at gumawa ng kabutihan. Mamuhay ng may takot, ugaliing paghingi ng kapatawaran,
sa Diyos at higit sa lahat ay totoong pananampalataya. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks for watching, and always be inspired by Legendary. Wassalam.